Welcome to K-Catalog. KIIP Level 2 Unit 8 ng textbook. Yung picture natin dito, if familiar kayo, ito yung webpage ng ating Sawe Tonghap program or yung KIIP. So, sosenet.go.kr, pag pinuntahan nyo yung site na yan, ganito yung makikita nyo. Yan. So, dito kayo gagawa ng Sosenet account para makapag-register kayo sa KIIP classes. And ito yung book na ginagamit natin. So, yung Ildangge and Idangge. So, ito yung kadugtong ng image kanina. Again, we have yung Chogup Il, Chogup I. Then, we have Junggup Il, Junggup I. So, yung level 1, yung green. Level 2, yung blue. Level 3, orange. Level 4, yung purple. Tapos, level 5 ito. Sawe. Sawe Ihe. Parang understanding Korean culture. Okay? Yan. So, ito yung ating mga books for KIIP. Sabi dito, 홈페이지에서 무엇을 신청할 수 있어요? So, ano daw yung ang pwede mong i-register or i-apply? 신청하다, to apply or register, no? So, ano yung mga pwede mong applyan or i-register sa kanilang webpage or homepage? Number 2, 여러분은 무엇을 신청하고 싶어요? So, ikaw daw, ano ang gusto mong i-register or i-apply? So, din dito sa mga level na course, so na yung magiging vocabulary or 어휘 part natin. Sabi dito, 한국어 수업을 신청하고 싶어요. 친구와 이야기해보세요. So, gusto mo daw kunwari na mag-register sa Korean class. So, with a friend, discuss daw yung ating image dito. Sabi, 몇 단계 수업이에요? So, what level yung class? Okay, 몇 단계, what level? 수업 class. And nakalagay 과정명. 과정 means course. And then yung 명 dyan is name. So, course name. 한국어 초급 2. So, yung 초급 2 is yung ating level 2 or 2단계. Okay? So, level 2 or 2단계. And then, 신청은 언제 해요? Kailan ang application? 신청 기간. Again, 신청, application, gigan, period. Application period, kailan? So, dito, if maalala nyo yung tilde sign, it means buto, kaji, from and to. So, for example, ngayong taon, 2024, kaya naka-XX yan kasi continuous lang naman yung pagkakaroon ng mga bagong klase. So, for example, tayo, this year, kailan tayo pwedeng mag-apply? From August 17 to August 30. Okay? Gangsamyong. Gangsamyong, again, yung myong is yung name. Gangsa, yung instructor. Okay, so anong pangalan ng instructor mo or nung teacher? Jong Ara. Gwajong gigan. Again, gigan, period. Gwajong course. So, course period. Gaano katagal yung tatakbuhin nung isang course na yon? So, kunwari ulit, 2024, no? So, from September 1, 2024 to November 11, 2024. So, parang mahigit 2 buwan yung tatakbuhin nung level 2. Gwajong Shigan, so yung isang buong course daw na yon ay papatak ng 100 hours. Okay? Shinchong Inwon / Jongwon. So, ano ibig sabihin yan? Number of applicants yung mga yan. Number of applicants. So, ang ini-indicate niyan is 20 yung max na kataong pwedeng makapag-register. So, yung Jong1 is yung limit or maximum na katao. Tapos, at the moment, 16 na yung nakapag-register. So, pwede pang makapag-apply yung 4 na tao. Okay? Gwajong Jangso. So, again, course. Tapos, Jangso is lugar. So, saan daw iti-take yung class? 1층 소강의실 3. So, yung 1층 first floor. So, yung gangi means lecture. Shil, room. Diba? Samushil, yan. Parang, ano yun, kwarto or room. Yung so dyan, ini-indicate niyan is small. So, maliit na lecture room. Number 3. Okay? So, next.
과정 정보. So, yung ating course information. 날짜, date, 요일, day, 과정 시간, so from what time to what time, and then 인정 시간, so yung isang araw na iti-take mo yung klase, gaano katagal yon? Okay, ilang oras? So ang sabi dyan is 8 hours daw, no? 8 oras sa isang klase. And kailan? Tuwing Sabado, you will. Anong oras? From 10 a.m. to 6:30. So, papatak nga ng 8 oras. So, yung sosobran na 30 minutes, malamang ito yung mga break in between. May 10-minute break, ganyan. So, ito na. May yung nalcha, yung date. So, anong date, anong araw, anong oras. Tapos, gaano katagal sa isang klase. 언제부터 수업해요? So, kailan daw ang start? 언제부터. Okay, so kailan ang start ng klase? So, saan mo siya titingnan? Dito sa course period. Yan. 수업은 무슨 요일에 해요? So, anong araw daw yung klase? 요일, 토요일. Sige, puntahan natin yung next natin. Now, ang sabi dito, 여러분의 한국어 수업을 이야기해보세요. So, kunyari, nag-apply tayo sa Korean language class. Tapos, ang gagawin nating reference is yung kaninang image. So, ayan, yung 과정명, 과정기간, yan yung gagawin nating reference para masagot natin tong mga questions. So, sabi sa first question, 과정명이 뭐예요? So, ano daw ang pangalan ng course? So, asan yon? 과정명, ito siya. 과정명, 한국어 초급 2. So, yung sagot natin dyan is 과정명이. Tapos, dugtong natin yung 한국어 초급 2 예요. Okay? Yan. And then, next. 장소는 어디예요? Saan daw ang lugar ng lecture? So, 장소. Hanapin natin yung 장소 dito. Ito siya. 과정 장소. Saan daw? 1층 서강의실 3. So, dito, sagot natin, 장소는 1층 소강의 실 3. 이에요. 3이에요. Yan. So, again, yung sagot natin dyan is 장소는 1층 서강의실 3이에요. Then, next question, 과정기간은 언제예요? Kailan daw ang course period? So, kailan yung course period natin? 과정기간, 과정기간. So, kunyari, this year, no? 2024, September 1 to 2024, November 11. So, yung sagot natin dito sa question, 과정기간은 2024년 9월, using ko, 9월 1일 부터 2024년 11월 11일까지 예요. Next, 수업은 무슨 요일에 해요? So, anong araw daw yung klase? So, yung 요일 is, andito siya. So, matatagpuan natin siya sa information, course information. So, 요일 to 요일. Yan. So, yung sagot natin, 수업은 토요일에 해요. Next, 인원은 몇 명이에요? So, 인원. Hanapin natin si 인원. 몇 명, ilan daw ang tao na nakapag-register na. So, 인원, ito siya, 16, no? So, gagawin natin, 인원은 16명이에요. Next, 수업 시간은 언제예요? Anong oras daw yung klase?
So, dito na siya. 과정 시간. So, from 10 to 6:30. Sagot natin. 수업 시간은 10시부터, or pwede nang gayahin natin to as is, pero kung gusto nyo gawing statement, 10시부터. Tapos, yung 18:30 is 6:30. 6시 30분 까지예요. Ayan. So, yan po yung mga sagot. Now, para sa first grammar ng Level 2 Unit 8, we have 동사 or verb plus the grammar 기존에. 사비 dito, 앞 행동보다 뒤 행동이 먼저 일어남을 나타내요. So, ano ba yung pagkakasabi dyan? Bali sa isang statement mo, meron ka daw dalawang action. So, si verb number 1 and verb number 2 sa isang statement yan, no? Tapos, ang gamit daw ni 기존에 dyan is mauuna munang mangyari yung verb number 2. Yun yung 뒤 행동, yung sumunod na action. So, up, meaning front, or yung nauna na sinabi mong action. 뒤, back, yung sumunod na action. Kumbaga, verb 1, verb 2. So, sabi niya, si verb 2 daw muna yung mauunang mangyari bago dun sa nauna mong sinabing verb 1. Okay? So, sa madaling sabi, ito yung before. Okay? Before plus verb. Okay? So, example, before we eat, we wash our hands. So, dito sa statement na to, dalawa yung action natin, yung eat and wash. So, ano yung maunang mangyari dyan? Diba yung ito yung verb number 1 natin, ito yung verb number 2. So, mauna is si verb number 2. Kasi nga, sabi natin, before we eat. So, bago daw tayo kumain, maghugas muna ng kamay. So, yun yung pagkaka-explain dyan, no? Yan. So, para madaling maintindihan, isipin natin is bago. Bago or before sa English. Ibig sabihin, bago kumain, maghugas muna ng kamay. So, nauna yung paghuhugas ng kamay. Okay, so, tingnan natin yung ibang example. 신청하기 전에 수업 시간을 확인했어요. Before you applied to the class, did you check the time? Sabi niya. So, bago ka nag-apply sa klase, chinek mo ba yung oras? Okay, sagot niya. 네, 확인했어요. 수업은 토요일 10시부터 해요. Oo, chinek ko siya. Yung klase ay Sabado at mag-start siya ng 10 o'clock. Okay, so again, 전에, before. Before you applied. Okay, or before applying. Next. 갑자기 일이 생겼어. 약속 시간에 조금 늦을 거예요. Sabi niya, biglaan akong nagkaroon ng gagawin. Kaya, medyo malilate ako sa ating usapan. Tapos, sumagot yung kausap niya. 그럼 출발하기 전에 전화 주세요. So, yung verb niya dito, dalawa, no? Ano yung unang sinabi niya? 출발. 출발하다, mag-ano ka na, no? Yung umalis ka na dun sa lugar na yon, mag-start ka ng mag-move. Yung second verb is 전화, tumawag. So, sabi niya, dahil yung 기전에 ay kay 출발하다 niya dinikit, so, ang mauunang mangyari is yung pagtawag muna. So, sabi niya dyan, bago ka umalis, tawagan mo ako. Okay? Next, 밥을 먹기 전에 손을 씻으세요. So, bago ka po kumain, maghugas po ng kamay. Next, 손님이 오기 전에 집을 청소해요. So, bago dumating ang mga bisita, maglinis ng bahay. Okay, so bago or before. Before our visitor comes, let's clean the house. Or clean the house. Madali lang siya, no? So, si 기전에 sa verb. Again, verb mo siya ididikit. Okay? Kay verb or 동사. And it doesn't matter kung nag-end siya sa vowel or consonant. You just drop yung da and simply add 기전에. So, kung may batchi man yan or wala, it doesn't matter. Just add 기전에. And again, for verb lang siya, nag-a-apply. 사비 dito, 어떤 일을 하기 전에 뭘 할 거예요?
So, yung halimbawa may gagawin kang bagay, bago mo gawin yon, ano muna yung mauuna na isa pang gagawin mo. So, tingnan natin example. 기차에서 내리다, bumaba mula sa subway. Okay, so nakasakay ka and then bababa ka na. So, yan yung iyong first verb. Second verb mo is 짐을 챙기다. So, 짐 is yung iyong mga bagahe or luggage. 챙기다, ibig sabihin to take or bitbitin. Okay, so bago ka bumaba, malamang check mo muna kung may mga bibitbitin ka ba dapat or wala. So, ano yung ginawa niya? 기차에서 내리기 전에 짐을 챙겨요. So, dito niya dinagdag or in-apply si 기 전에 sa verb 1. 내리기 전에. 짐을 tapos si 챙기다, ginawa lang niyang ayo, oyo, heyo form, no? So, naging 챙겨요. So, ito na siya. 기차에서 내리기 전에 짐을 챙겨요. Bago bumaba mula sa subway, ay bitbitin na yung mga gamit. So, mauunang gawin yung pagbitbit ng gamit bago bumaba dun sa tren. Okay, number 1, try natin. 외출하다, 가스레인지를 확인하다. So, dito natin ito yung verb 1, verb 2. So, verb 1 natin, ididikit yung 기전에. So, magiging 외출하기 전에. Tapos, kung gusto nating basic lang, gayahin natin to. Gawin lang nating ayo, oyo, heyo form. 가스레인지를 확인해요. Or kung gusto mo ng challenge, so medyo isipin mo, it's a must, no, na dapat check mo yung gas range pag lalabas ka ng bahay. So, pwede mong gamitin yung grammar na aya, oya, heya, deyo. Yan. So, pwedeng 외출하기 전에 가스레인지를 확인해요. So, simple lang, 확인해요. Pero kung ayaw mo ng ayo, oyo, heyo, gusto mo medyo challenge yung i-challenge mo yung sarili mo, 가스레인지를, yan. So, 가스레인지를 pwede tong isang to. 확인해야 돼요. Okay? 확인해야 돼요. So, kailangan, bago ka lumabas ng bahay, 외출하다 is paglabas mo ng bahay, no? Bago ka umalis ng bahay or lumabas ng bahay, kailangan yung aya, oya, heya, deyo. Kailangan mo munang i-check yung gas range. Yan. Next, number 2. 물건을 사다, 사이즈를 확인하다. So, 물건을 사기 전에, bago ka bumili ng isang bagay, 사이즈를 확인하다. Check daw muna yung size. So, again, kung gusto mo ng simple lang, yung 확인하다, pwede mo nang gawing 확인해요. Okay? So, pwedeng 확인해요. Or, pwede mong apply si niye는 것 좋아요. So, paano yun? 사이즈를 확인하는 것. So, yun yung gamitin natin this time. So, 물건을 사기 전에 사이즈를 확인하는 것 or 것이 좋아요. Yan. Okay. So, bago ka bumili ng isang bagay, maganda na i-check muna yung size. Okay? Or it's better to check the size first before you buy the stuff. Number 3, 사무실을 나가다. So, lumabas na daw sa opisina. 에어컨을 끄다. So, 끄다 is to turn off. Okay? So, magiging 사무실을 나가기 전에, bago ka umalis ng opisina or lumabas sa opisina, mula sa opisina, 에어컨을 끄다, patayin ang aircon. So, again, yung 끄다, pwede na lang siyang 꺼요, basic. Or, pwede mo din apply ulit si 꺼야 돼요. Okay? So, yan.
Try natin yung number 2. Sabi dito, 2단계 수업이 끝나기 전에 무엇을 할 거예요? Sabi niya, bago daw matapos, 끝나다, to end or finish. So, bago matapos ang level 2 class, ano daw ang gagawin mo? So, ako, kunwari, nag-attend ako ng level 2 class bago matapos yung course na yon, ano ba ang dapat kong gawin? Gusto kong, ano lang to no, example lang yan. Dahil kunyari, naging close ko na yung mga classmate ko doon, bago matapos yung level 2, gusto ko na kumain kami sa labas. Yan. So, itong number 2 dito ko na lang siya isulat yung sagot. Yan. So, kunyari, sabihin ko, 2단계 수업이 끝나기 전에 yan, tapos yung classmates, 반 친구. So, 반 친구들과 함께 together with my classmates 한 번. So, yung 한 번 is parang isang beses or bago nga matapos kahit isang beses man lang ay makakain kami sa labas. 한 번. 외식. 외식. Not 외식. Sabihin natin, sige. Kasi 외식 is kakain sa labas. So, 외식 할 거예요. Ayan. So, pwede na yung ganyang answer. Or kung may naisip pa kayo ng iba, so, pwede din. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.